Asawang inakalang patay, muling nabuhay. Magandang araw, Ate Kat. Ako si Diana, 35 taong gulang. May asawa at isang anak. Masaya at masasabi kong perpekto ang pagsasama namin ng aking asawa. Pero ang lahat ay nagbago nang sinubok ng tadhana ang aming relasyon at dito ko sisimulan ang aking kwento. Good morning, Han. Masiglang bati ni Diana sa asawa na makita niyang papasok ito sa kusina kung saan siya nagluluto ng kanilang agahan. Sino kasama mo kahapon sa grocery store? Nakabusangot ang mukhang tanong ni Elias ni hindi nito nagawang batiin pabalik ang asawa. Ha? Wala, ako lang. Halika na, nakahanda na ang mesa, kumain na tayo. Hindi sumagot si Elias. Matiim lang itong nakatitig kay Diana. Sigurado ka? Oo naman. Wala akong kasama kahapon dahil nasa bakasyon si Manang. Si Ellie naman may pasok sa school. Humugot ng marahas sa paghinga si Elias bago inilapag sa mesa ang ilang litrato ni Diana, kasama ang isang lalaki. Si Carlo ang dati niyang manliligaw. Saan galing ang mga to? Nagtataka na tanong ni Diana. Hindi na mahalaga yon. Bakit ka nagsinungaling? Bakit hindi mo masabi na kasama mo si Carlo kahapon? Damn it, Diana, may asawa ka ng tao. May anak, pero nakuha mo pang makipagkita sa ibang lalaki. Umuusok sa galit at sumbat ni Elias. Agad namang namalisbis sa pisngi ni Diana ang kanyang mga luha na makita kung gaano kagalit sa kanya ang kanyang asawa. Han, mali ang iniisip mo. Nagkasalubong lang kami sa supermarket at tinulungan niya akong bitbitin ng mga pinamili ko. Katwira ni Diana. Bakit kailangan mong magpatulong sa kanya? May mga bagay naman na pwedeng tumulong sa iyo Sagot ni Elias na mas lalo pa nagalit. Noon pa man ay mainit na ang dugo nito kay Carlo. Han, please, walang ibig sabihin lahat ng ito. Sinungaling ka. Tingnan mo larawan na yan at saka mo sabihin na walang ibig sabihin lahat ng yan. Ayan nga, at halos magpalit na kayo ng mukha. Hindi ko alam kung paano nangyari yan. Bastang alam ko walang ganyan nangyari. Tinulungan lang niya ako. Hindi sumagot si Elias, pero halatang galit ito dahil patuloy pa rin sa pagtaas-baba ang balikat ito habang panay buga ng hangin. Alis na ako, papasok na ako sa opisina. Paalam nito na sinabayan ng talikod. Sandali! Hindi ka ba muna kakain? Hindi na, wala akong gana. Elias naman, wag naman ganito. Hindi ako sanay na galit ka sa akin Pagsusumamo ni Diana. Saka na lang tayo mag-usap. Sagot naman ni Elias bago tuluyan lumabas ng kusina. Wala nang nagawa si Diana kundi sundan ng tingin ang asawa. Nang magising ang kanyang anak, pinakain niya ito at binihisan para ihatid sa eskwelahan. Bye, Mami! Bye, anak. Good boy ka lagi, ha? Huwag magpasaway kay teacher. Bile ni Diana. Opo, Mama. Gusto ko po ng donut mamaya, ha? Sure, baby. Bibili ako bago pagsundo ko sa'yo. Thank you, Mama. I love you. Masayang sagot ng paslit. I love you too, anak. Nakangiti naman sagot ni Diana. Matapos masiguro na nakapasok na sa classroom nito ang kanyang anak, nagmamadaling umalis si Diana. Pupunta siya sa opisina ni Elias para dalhan ito ng pagkain na niluto niya kanina. Sigurado siyang hindi pa ito kumakain. Ngunit gano'n na lang ang pagkabigla niya nang naabutan nitong kayakap ang matalik niyang kaibigan si Rika at tagahalikan. Pakiramdam ni Diana ay huminto ang kanyang mundo ng mga oras na yon. Gusto niya sugurin ang mga ito at kumprontahin pero hindi niya nagawa. Tila nawalan siya ng kakayahang gawin iyon. Hindi siya makapaniwala na magagawa siyang pagtaksila ng dalawang taong pinakamamahal niya at pinagkatiwalaan ng husto. Kaya pala gano'n na lang siya pag-isipan ng hindi maganda ni Elias ay dahil ito ang merong ginagawa.
Nang hindi na natagalan ni Diana ang lahat, tahimik siyang tumalikod habang hilam sa luha ang kanyang mga mata. Pagdating sa kanyang kotse, sasakay na sana siya doon nang bigla siyang hinarang ng ilang kalalakihan at sapilitang isinakay sa isang kulay itim na van. "Sino kayo? Ano kailangan niyo sa akin?" Paulit-ulit na tanong ni Diana. "Pasensya na, napag-utusan lang," sagot ng isa sa mga ito. "Sino nag-utos sa inyo? Pakawalan niyo ako! Babayaran ko kayo kahit na magkano!" Umiiyak na pakiusap niya. Sandaling tumahimik ang grupo. Taimtim naman na nanalangin si Diana na sana ay pagbigyan siya ng mga ito. Pero hindi pinakinggan ng nasa taas ang kanyang dasal. Makalipas ang ilang minuto, ay malakas na nagtawa na ng 3 lalaking dumukot sa kanya. "Hindi namin kailangan ng pera mo. Mas malaki ang binayad sa amin ng asawa mo. May bonus pa dahil simula ngayon, amin ang katawan mo." Pagkatapos ng nakakatakot na halakhak na sagot ng pinaka-leader ng grupo, bago dinilaan ang mukha ni Diana. Pero ang takot na nararamdaman niya kanina ay napalitan ng sakit at galit. Masaya sila ni Elias. Perpekto ang kanilang relasyon at sa loob ng ilang taon nilang pagsasama, kanina lang sila nagkaroon ng matinding pagtatalo. Pero paano nito nagawang ipadukot siya? Gaano na kaya katagal siyang niloloko ng kanyang asawa? Kailan pa nagsimula ang relasyon nito sa kaibigan niyang traidor? Sa isang madilim at lumang bodega dinala ng mga lalaki si Diana. Wala siyang ibang ginawa kundi umiyak at magmakaawa sa mga ito na pakawalan na siya. Pero tila bingi ang mga ito sa kanyang mga pakiusap. Iginapos siya ng mga ito sa isang upuan na gawa sa kahoy. At saka nagsimula na magsaya. Maraming mamahaling alak ang nakahain sa mesa, ganun din ang mga pagkain. Hanggang napansin ni Diana na nakarami na ng inom ang mga ito, muling kinain ng takot ang kanyang dibdib na makitang tumayo ang isa sa mga kidnapper at lumapit sa kanya. Anong gagawin mo sa akin?" Natatakot na tanong ni Diana na nakitang nagsimula na maghubad ng damit ang lalaki. "Huwag ka na magtanong. Sigurado naman ako magugustuhan mong gagawin ko." Nakangising sagot nito. "Parang awa niyo na. Pakawalan niyo na po ako." Umiiyak na pakiusap ni Diana. Pero tumawa lang ang lalaki habang ang mga kasama nito ay tila nasisiyahan sa kanilang nakikita. Maya-maya pa'y hinawakan nito mukha ni Diana at mariing hinalikan. Walang nagawa si Diana kundi magpumiglas pero sadyang wala siyang laban dito. Hanggang naiisip niyang kagatin ng labi ng lalaki. Napahiyaw naman ito sa sakit at agad siyang binitawan. Pero matapos palisin ng dugo sa labi, isang malakas na sampal ang natanggap ni Diana mula dito. Pakiramdam niya ay humiwalay ang kanyang ulo sa kanyang katawan sa lakas ng impact ng sampal na natapmo niya. Tinanggal ng iba pang lalaki ang gapos ni Diana at saka parang hayok na hayok sa laman na sinunggaban siya ng mga ito. "Ang ganda mo. Bakit hindi na kontento sa iyong asawa mo?" Puno ng pagnanasa na komento ng isang lalaki habang pinaglalandas ang kamay sa balat ni Diana. "Pakawalan niyo ako. Parang awa niyo na po." Umiiyak na sigaw niya. Nang muli siyang lalapitan ng isang lalaki, tinusok niya ng kanyang daliri ang mata nito na ikinagalit nito. Lalo na ng pagtawanan ito ng kanyang mga kasama. "Walang hiya ka. Pakipot ka pa. Dito ka na naman mamamatay." Saad ng lalaki at saka sunod-sunod na sinuntok sa sikmura si Diana. Napaiyak na lang sa sakit si Diana dahil sa bugbog na tinamo niya. "Tama na yan. Baka mapuruan mo. Di pa nga namin natitikman eh." Saway ng isa pang lalaki. Hindi na pumalag si Diana. Napagod na siya. Hinang-hina na siya at parang lantang gulay na ang kanyang katawan. Hinayaan na lang niya mga itong pagpiestahan ng kanyang katawan. May humahalik sa kanya, may humihimas at meron ding humahaplos sa mga pribado niyang katawan. Sa tuwing pumapalag siya pag hindi sa bunot, suntok, tadyak ang kanyang natatanggap mula sa mga ito.
Pero kung kailan pasuko na siya, saka naman biglang lumitaw sa kanyang isip ang imahe ng kanyang anak. Parang awa niyo na po. Bitawan niyo na po ako. Hayaan niyo na po ako makaalis dito. Pangako hindi ko kayo isusumbong. Kailangan pa ako ng anak ko. Nahihilo na pakiusap ni Diana. Huwag ka nang mag-aksaya ng panahong magmakaawa dahil hindi ka namin pagbibigyan. Minsan na kami makatikim ng tulad mo. Imported. Nakangising sagot ng lalaki. Lalo naman ang hilakbot sa takot si Diana. Ano ba ang kasalanan niya at kailangan niyang maranasan ng lahat ng ito? Bugbog na ang kanyang katawan at nakakaramdam na rin siya ng pagod nang biglang tila may kung anong sumapi sa kanya at bigla siya nagkaroon ng lakas. Ibinaksi niya mga ito saka tumayo at nagmamadaling tumakbo. Nang makita niyang hahabulin siya ng mga ito, dinampot niya ang tubo sa kanyang daraanan at ibinato ito sa lalaking nangunguna sa paghabol sa kanya. Sapol ito sa ulo at agad iyong dumugo. Agad naman itong sinaklolohan ng mga kasama nito at iyon ang pagkakataong kinuha ni Diana para makalayo. Pinilit niyang nilabanan ng takot na makitang nakasunod sa kanya mga ito hanggang makarating siya sa tabing highway. At sakto namang may parating na sasakyan kaya agad siyang humarang sa daraanan nito. Isang di pa na lang ang layo nito sa kanya nang magdilim ang kanyang paningin at humandusay siya sa daan. Makalipas ang isang taon, sigurado ka ba sa desisyon mong ito? Nag-aalalang tanong ni Mrs. Evangelista. Ito ang driver ng kotse at tumulong kay Diana para makalayo sa mga lalaking dumukot sa kanya. Of course, tita. Mahaba-haba ng oras na ibinigay ko sa kanila. Ngayong malakas na ako. It's time para ipaalam sa lahat na buhay pa ako. Sagot ni Diana. Bagaman may ngiti sa kanyang mga labi, hindi iyon naging sapat para itago ang kanyang puot na kanyang nararamdaman. Ikaw ang bahala. Mag-ingat ka ha. Kung kailangan mo ng tulong, don't hesitate to call me. Thank you, tita. Thank you sa lahat ng ginawa mo para sa akin. Nakangiting sagot ni Diana. Walang anuman. Masaya akong tulungan ka basta huwag mong hahayaang maulit ang nangyari noon. Ayokong masaktan ka ulit. Pangako, tita. Hindi ko sila hahayaang hawakan maski dulo ng aking daliri. Kalmadong sagot ni Diana. Bago nagbuntong hininga at marahang ibinaba sa center table ang hawak na magazine kung saan nakalathala doon ang magaganap na engagement party mamaya ng taksil niyang asawa at matalik na kaibigan. Muling dumaan ang kirot sa kanyang dibdib. Ginawa ng mga ito ang lahat para mawala siya at maging malinis sa mata ng lahat ang relasyon ng mga ito. Pwes, humanda ang mga ito mamaya. Dahil mamaya, ipapaalam niya sa lahat na buhay pa siya. Dahil sa naisip, isang makamandag na ngiti ang kumawala sa mga labi ni Diana. Pagkatapos ng pag-uusap nila ni Mrs. Evangelista, pinatawag nito ang mga sikat na makeup artist at hairstylist sa bansa. Buong maghapong walang ibang ginawa si Diana kundi pagandahin ang kanyang sarili. Muli niyang isinuot sa kanyang daliri ang wedding ring na matagal na niyang hindi isinusuot. Nang sumapit ang 6:00 ng gabi sa sikat na hotel kung saan ang venue ng engagement party ni Elias at Rica, unti-unti nang dumarating ang kanilang mga bisita. Excited ang lahat sa magaganap na party, maliban sa nag-iisang anak ni Elias at Diana. Malungkot ang mga mata ni Ellie habang nakatingin sa salamin ng bintana ng silid na kinaroroonan niya. Kanina pa siyang gustong bihisan ng mga tauhan ng kanyang ama, pero ayaw niya. Wala siyang balak pumunta sa engagement party ng kanyang ama at ng kanyang ninang Rica. Hindi niya maintindihan kung bakit ganong kadali maniwala ang kanyang ama na patay na ang kanyang ina. At ganon din ito kabilis magpakasal sa ibang babae at sa ninang pa niya. Hindi na nagulat si Ellie nang biglang bumukas ang pinto at pumasok ang kanyang ama. Nakabihis na ito at mukhang excited para mamaya. Anak, ayaw mo daw magbihis.
Wika ni Elias. Dad, bakit ang bilis lang sa'yo napalitan si Mommy? Hindi mo na ba siya mahal? Anak, mahal na mahal ko ang Mommy mo, pero wala na siya. Iniwan na niya tayo. Ayokong lumaki kang walang kasamang ina, kaya pakakasalan ko Ninang Rika mo para may mag-aalaga sa'yo, katulad ng ginagawa ng Mommy mo. No way, Daddy. Walang ibang mag-aalaga sa akin maliban kay Mommy. Si Mommy lang ang gusto ko. Anak. Nahihirapan tawag ni Elias dito. 1 taon pa lang ang nakalipas simula nang mamatay si Mommy pero heto at balak yun ang pakasal ni Ninang. Yun totoo, Dad. Matagal din na bang niloloko si Ma'am? Walang gatol na tanong ni Ellie. Sa edad niyang 10 taong gulang, naiintindihan na niya ang lahat at ni katiting na takot ay wala siyang maramdaman sa kanyang ama. Anak, kahit kailan, hindi ko niloko ang Mommy mo. Noong nawala si Ma'am, bakit ang bilis mong maniwala na patay na siya? Sabihin niyo nga sa akin, may kinalaman ba kayo ni Ninang sa nangyari sa kanya? Diretsahang tanong ni Ellie. Hindi naman nagustuhan ni Elias ang sinabi ng kanyang anak, kaya agad siya nagtaas ng boses. Ellie, pinagbibintangan mo ba ako? Nagtatanong lang ako, Daddy. Nagtataka kung bakit ang bilis mong maniwala na patay na si Mommy. Pero hindi mo man lang ginawa ng paraan na mahanap kung sinong pumatay sa kanya. Naiiyak na sama ng loob na sagot ni Ellie. Anak, ginawa ko lahat para mabigyan ng hustisya ang Mommy mo. Huwag na kayong magsinungaling, Daddy. Saksi ako na halos kay Ninang humikot ang mundo mo simula na mawala si Mommy. Pagkatapos sabihin ng mga katagang iyon, humiga si Ellie at nagtalukbong ng kumot. Napabuntong hininga naman si Elias bago mabigat ang mga paang lumapit sa anak. Nakahanda na mga kailangan mo sakaling magbago ang isip mo. Nang walang nakuhang sagot, muling huminga ng malalim si Elias. Magiging masaya ako kung makikita kita mamaya sa party. Dagdag pa niya. Nang hindi pa rin sumagot ang anak, mabigat ang pakiramdam na lumabas siya sa silid nito. Natagpuan na lang ni Elias ang kanyang sariling nasa harap ng portrait ng kanyang asawa at kinakausap ito. Kung nasan ka man ngayon, alam ko masaya ka na. Sorry, masama ang loob ng anak natin dahil magpapakasal na ako sa ninang niya. Mahal na mahal pa kita, Diana, pero natatakot ako mag-isa. Kailangan kita. Kailangan ko ng katuwang para mapalaki ko na maayos ang ating anak. Wika ni Elias habang marahang hinahaplos ng larawan ng asawa at hindi niya na malayang umiiyak na pala siya. Gumaan ang kanyang pakiramdam nang mailabas niya ang kanyang mga saloobin. Ang aga pa para maglaseng, wala pang ang fiancé mo eh. Sita ni Diego nang maabutan nito si Elias na umiinom ng alak. Nagpapainit lang. Nagpapainit? Halos mapangalahati mo na yung laman ng bote. Umamin ka nga, may problema ka ba? Nagdadalawang isip ka na bang ituloy ang engagement nyo? Hindi ko alam. Masama loob ni Ellie dahil pakiramdam niya, tuluyan ko ng pinagpalit ang Mommy niya. Kung alam lang sana niya kung gaano ko kamahal ang kanyang ina. Huwag mo na masyadong isipin si Ellie. Darating din ng araw matatanggap din niya na may sarili kang pangangailangan na tanging si Rika lang ang nakakapagbigay. Masama ba akong ama? Dahil inuna ko sarili ko kaysa sa nararamdaman ng anak ko. Wala akong nakikitang mali sa mga desisyon mo. Pero kailangan mo ring intindihin ang nararamdaman ng anak mo. Hindi ganun kadali tanggapin na namatay ang Mommy niya tapos mag-aasawa na ng ibang daddy niya. Pero ginagawa kong lahat ng ito para sa kanya. Bata pang anak mo, hindi pa niya maintindihan ang lahat. Napahinto sa pag-uusap ang dalawa nang dumating si Rika. Napakaganda nito sa suot nitong gown na napapalumutian ng mga tunay na diamante. Si Elias ang bumili noon dahil iyon ang request nito. Malaki ang ngiti sa mga labi nito at tila nagmamalaki habang si Elias naman ay walang ibang nararamdaman kundi ang kagustuhang magkaroon ulit ng buong pamilya ang kanyang anak. Dumating ng fiancé mo. Napakaganda niya. Lapitan mo na. Udyok ni Diego sa kaibigan. Hindi sumagot si Elias at agad nang lumapit sa nobya.
Samantalang agad namang kinuha ni Diana ang kanyang cellphone nang magring ito. Napangiti siya na makitang isa sa mga tauhan ni Mrs. Evangelista ang tumatawag. Ma'am, okay na po. Nandito na po siya. Nang marinig ang sinabi ng nasa kabilang linya, ibinaba na ni Diana ang tawag at nakangiting inayos ang kanyang sarili. Matapos si pagbukas ng driver ng pinto, malakas ang kumpiyansa na bumaba si Diana at pumasok sa hotel. Sa bawat paghakbang niya ay napapalingon ng mga tao sa kanyang dinaraanan dahil sa maingay na tunog ng takong ng kanyang sapatos. Maging si Elias at Rica ay nakuha niyang atensyon at tulad ng mga bisita, makikita sa mata ng mga ito ang pagkabigla at pagkalito. Ipinagpatuloy ni Diana ang paglapit sa dalawa at hindi pinansin ang reaksyon ng mga tao doon. Dapat ay nasasaktan siya, pero hindi niya iyon makapa sa kanyang dibdib. Tanging galit ang nararamdaman niya para sa dalawang nilalang na ngayon ay parang nakakita ng multo. Pagdating niya sa harapan, malakas siyang pumalakpak. Marami ang napasinghap at hindi nagtagal ay nagsimula ng magbulungan ng mga tao sa paligid. Si Elias na kanina ay parang nakakita ng multo, ngayon ay bumadha sa mukha nito ang pagkalito. Hindi mapaliwanag ni Diana ang emosyon na sandali niyang nasilip sa mata ng dating asawa, habang si Rica naman ay halos himatayin sa takot. Diana, honey, buhay ka! Buhay ka, asawa ko! Masayang bulalas ni Elias bago nagmamadaling lumapit kay Diana. Yayakap sana ito sa kanya pero mabilis siyang umiwas. Oh, buhay na buhay. At gusto kong sabihin sa'yo na hindi nagtagumpay ang sino man nagtangka sa buhay ko. Mariing sagot ni Diana. Anong ibig mong sabihin? Natagpo namin ang sunog mong sasakyan sa isang bayan sa Rizal. Akala ko umalis ka para sumama sa lalaki mo. Naguguluhan ang sagot ni Elias at hindi alintana ang mga tao sa paligid. Really? Wala kang alam sa mga nangyari sa akin? Wala. Ano ba sinasabi mo? Hindi mo alam kung gaano ako nasaktan nang mawala ka. Naiiyak na sagot ni Elias. Sinungaling. 1 taon lang ako nawala pero heto. At ikakasal ka na sa matali ko pang kaibigan. Nang uuyam na sagot ni Diana. Hindi nakasagot si Elias. Nahihiyang nagbaba ito ng tingin. Ikaw, Rica, my friend. Hindi ka ba masaya na? Narito na ako ngayon? Hindi mo man lang bababati ng taong pinagkakautangan mo ng malaking utang na loob? Baka nakakalimutan mo na kung hindi dahil sa akin. Wala ka sa kinalalagyan mo ngayon. Hindi ko alam kung paano nangyari to. Isa lang ang sigurado ko. Patay ka na. Sagot ni Rica bago bumaling sa kanilang mga bisita. Huwag kayong maniniwala sa impostorang ito. Saksi tayong lahat ang ilibing natin ng bangkay ni Diana. Matatag na wika ni Rica. Bakit parang siguradong sigurado kang namatay nga ako? Hindi kaya ikaw ang nagpapatay sa akin? Kalmado ang tinig na tanong ni Diana habang may matamis na ngiti sa kanyang labi. Huwag mo akong pagbintangan. Wala akong kinalaman sa nangyari sa'yo. Namumula sa galit na sagot ni Rica. Hindi pa man nakakasagot si Diana, ay nararamdaman na niya ang paghawak na mahigpit ni Elias sa kanyang braso at sapilitan siyang pinaharap dito. Kung ikaw nga ang asawa ko, bakit ngayon ka lang umuwi? Nagtatagis ang bagang na tanong nito. Hindi naman agad nakasagot si Diana, habang si Rica naman ay matagumpay ng umisi. Bakit hindi mo tanungin ang babae mo? Or should I say, bakit hindi mo tanungin ang sarili mo? Gaano katagal niyo na nga? Ba ako niloloko? Sa halip na patulan si Elias ay balik tanong ni Diana. Hindi pa ito ang oras para ipaliwanag niya sa lahat kung ano ang nangyari sa kanya. At dapat niyang unahin ay sirain ang mga ito sa harap ng mga taong malapit sa kanila. Wala akong alam sa sinasabi mo. Kahit kailan, hindi ko niloko ang asawa ko. Igting ang pangansagot ni Elias. Talaga ba?
Ngayon, alam mo ba kung anong nararamdaman ng asawa mo? Iniisip mo man lang ba kung gaano kasakit sa kanya na nasaksihan ang engagement party niyo ng kaibigan niya? Alam mo, sinasayang mo lang ang oras namin. Sinisira mo ang party namin ng fiancé ko. Mabuti pa umalis ka na. Galit na wika ni Rika bago tumawag ng security. Guard! Palisin niyo ang babaeng ito! Isa siyang impostor! Malakas na utos ni Rika. Hindi ako aalis hanggat hindi ko kasama ang anak ko. Galit na sigaw ni Diana. Umalis ka na. Hindi ko ibibigay sa iyong anak ko. At tigilan mong paggagaya sa asawa ko. Patay na siya. Sabat naman ni Elias. Pagak na tumawa si Diana bago lumapit sa asawa at kunwari inaayos ang kwelyo nito. Bakit sigurado kayong dalawa na patay na ako? Hindi kaya pareho kayong may kinalaman sa nangyari sa akin? Hindi ko alam ang sinasabi mo. Guard, palisin niyo na siya. Sagot ni Elias bago bumaling sa mga security guard. Ma'am, sumama na po kayo sa amin. Wika ng gwardya. Hindi. Hindi ako alis dito. Ilabas yung anak ko. Nang mga sandaling iyon, tanggap na ni Diana na talo siya pero hindi niya hahayaang hindi makita ang kanyang anak. Pero tila walang narinig si Elias na ngayon ay yakap ni Rika. Gustong sumabog ni Diana sa galit pero pinigilan niya ang kanyang sarili. Nasaan ang anak ko? Galit na sigaw niya habang nanilisik ang mga matang nakatingin kay Elias. Umalis ka na! Isa kang impostor! Taboy pa ni Rika. Mapait na ngumiti si Diana pagkuway malakas siyang tumawa. Oh, pinagbibintangan akong impostor ng matali kong kaibigan na nakipagrelasyon sa asawa ko. Sagot ni Diana bago humarap sa mga bisita. Kayong lahat, hindi ba kayo nagtataka kung bakit sa loob lang ng isang taon na wala ang asawa ni Elias Delgado? Ngayon ay, engagement party na nila. Nakakahiya naman kung ang lalaking pamilyado at tinitingala ng karamihan ay meron palang tinatagong kerida. Ang masaklap, matalik itong kaibigan ng kanyang asawa na tinulungan niya para umangat sa buhay. Pero, nagawa pa ring ahasin ng kanyang asawa. Hindi ka ba nahihiya? Elias Delgado, Rika Fuertes. Nanlilisik ang mga matang sa ni Diana habang diretso ang tingin sa dalawa na biglang pinagpawisan. Muling umugong ang bulungan at nagsimula na ring magkaroon ng haka-haka ang mga tao doon. Walang hiya ka! Huwag mo sirain ang masayang gabi namin! Hindi ako kerida! Galit na sabi ni Rika bago sinugod si Diana at hinaklit sa buhok. Gumanti naman si Diana na wala ring balak magpatalo sa babae. Bakit mo pa itinatanggi? Nahihiya ka bang malaman na lahat kung anong klase kang babae? Nang uuyam na sagot ni Diana. Umalis ka na! Mariing utos ni Elias kay Diana nang magtagumpay itong paghiwalayin ng dalawa. Guard, ano pang ginagawa niyo? Palisin niyo ng babaeng yan! Kung kailangang kaladkarin niyo siya, gawin niyo! Umiiyak sa galit na utos ni Rika. Hiyang-hiya ito dahil mukhang lahat ng tao doon ay naniniwala sa sinabi ni Diana. Tangkang hahawakan ulit ang mga guards si Diana pero mabilis niyang itinaas ang kanyang mga kamay. Hindi niyo kailangang kaladkarin. Aalis ako. Pero babalik din ako agad. Pagbabayaran niyo ang ginawa niyo sa akin at babawiin ko ang anak ko. Matapang na wika ni Diana bago taas noong tumalikod. Nakakailang hakbang pa lang siya nang may marinig siyang mga yabag papalapit sa kanilang kinaroroonan, kasunod ang umiiyak na boses ng kanyang anak. Mami! Ang umiiyak na tawag ni Ellie sa ina. Agad namang lumingon si Diana at hindi siya makapaniwala na nasa harap na niya ang kanyang anak. Anak? Umiiyak na bulala si Diana bago lumuhod at sinalubong ang mahigpit na yakap ng paslit. Nang mga sandaling iyon, pumainlan lang ang katahimikan sa paligid at walang ibang maririnig kundi ang mga hikbi na mag-ina na matagal na nagkahiwalay.
Maging ang ibang mga bisita ay hindi na napigilang umiyak dahil sa tindi ng emosyon na makikita sa mag-ina. Maging si Elias ay hindi napigil ng kanyang mga luha. Ganun pa man, hindi pa rin maalis sa kanyang puso ang pagdadalawang isip. Mommy, bakit ngayon ka lang po umuwi? Umiiyak na tanong ni Ellie. Dahil ngayon lang si Mami nakahanap ng tiyempo, anak. Mommy, ikakasal na po si Daddy at Ninang. Hindi na po tayo whole family. Humihikbi na sumbong ni Ellie. Pakiramdam ni Diana ay tinusok ang kanyang puso. Mas masakit pala kapag sa anak niya ito mismo narinig. It's okay, anak. Nandito naman si Mama eh. Hindi kita pababayaan. Buo pa rin tayo as family. Dahil gagawin ni Mami ang lahat para maging Daddy at Mami sa'yo. Thank you, Mami. Mahal na mahal po kita. Alam ko po na babalik ka. Hinintay po kita, Mami. Thank you, anak. Lagi mong tatandaan. Saan man magpunta si Mami, babalik at babalik ako para sa'yo. Isang mahigpit na yakap ang muling pinagsaluhan ng mag-ina at wala na silang pakialam sa nangyayari sa paligid. Hanggang kinuha ni Rika si Ellie. Ellie, sinungaling ang babae na yan, hindi siya ang mami mo. Halika na. No! Siya po ang mami ko! Hindi nga siya ang mami mo. Huwag ka na makulit. Matagal nang patay ang mami mo. Hindi po totoo yan. Siya ang mami ko. Buhay ang mami ko. Pagtatanggol ni Ellie kay Diana. Dahil hindi mapasunod ni Rika ang bata, kaya nagalit ito at malakas na sinampal si Ellie. Kahit kailan ang tigas talaga ng ulo mo. Ayaw mong makinig sa akin. Sinabi ko na sa'yo matagal nang patay ang mami mo. Walang hiya ka. Ang kapal ng mukha mo para saktan ng anak ko sa harap ko. Nanggagalaiti sa galit na wika ni Diana bago malakas sa tinulak si Rika. Hindi rin nagustuhan ni Elias ang ginawa nito kaya mariin niyang hinawakan ng kamay ng kanyang nobya. Sa susunod na saktan mo pang anak ko, ipapakulong kita. Matigas na saad ni Elias bago marahas na binitawan ng babae. Nahintakutan naman na lumayo sa mag-ina si Rika. Elias, huwag mo sabihin na naniniwala ka sa impostora na yan. Paano ko? Siya nga si Diana. Imposible. Umiiling na sagot ni Rika. Matapos ipag-utos sa kanyang mga tauhan na hindi na matutuloy ang kanilang engagement party, lumabas ng hotel si Elias kasama si Diana at Ellie. Habang nasa biyahe pa uwi sa kanilang bahay, tahimik lang sila. Si Ellie naman ay halos ayaw mawalay sa kanyang ina. Pagdating sa mansyon, inalalayan ni Elias sa mga ito papasok. Anak, tahan na ha. Nandito na si Mami. Wala nang mananakit sa'yo. Salamat po, Mami. Akala ko po matutuloy nang ikasal si Daddy kay Ninang. Palagi po niya ako sinasaktan kapag wala si Daddy. Muling bumangon ng galit ni Diana para sa asawa at kerida nito. Si Elias naman ay hindi makapaniwala na lumapit sa anak. Palagi, bakit hindi ka nagsumbong sa akin? Ang sabi po ni Ninang, kapag nagsumbong ako, lalo daw po niya ako sasaktan. At saka hindi mo raw po ako paniniwalaan dahil hindi mo na raw po ako love. Umiiyak na sumbong ni Ellie. Nakuyom ni Diana ang kanyang mga kamay upang pigilin ang kanyang galit. Nahihiya naman na tumitingin si Elias sa asawa at tila humihingi ng paumanhin. Sige na anak, matulog ka na. Mommy, paggising ko po ba bukas, nandito ka pa po? Oo naman. Hindi ako alis nang hindi nagpapaalam sa iyo, anak. Salamat po, Mommy. Good night po. I love you. Good night. I love you too. Sagot ni Diana bago masuyong hinalikan ang kanyang anak. Malungkot na lumapit si Elias sa anak at saka marahang ginulo ang buhok nito. Wala bang good night at I love you dyan para kay Daddy? Meron po, kaso matagal na rin po natin yung hindi ginagawa. Sorry anak, sorry sa mga pagkukulang ko sa'yo. Promise, babawi ako.
Hindi na po kailangan. Narito na po si Mommy. Anak. Nasasaktang tawag ni Elias sa anak pero hindi na siya nito pinansin pa. Mabilis itong nagtalukbong ng kumot at tumalikod sa gawi niya. Mas mabuti sigurong iwan mo muna kami para makapagpahinga ka na rin. Wika naman ni Diana. Hindi sumagot si Elias. Mabigat itong nagbuntong hininga bago lumabas ng silid. Nagtungo siya sa veranda para magpahangin. Hindi pa rin siya makapaniwala sa bilis ng mga pangyayari. Hindi niya alam kung dapat na siyang maniwala na buhay pa ang kanyang asawa, pero na makita niya kanina kung paano ito umiyak, ganun din ang kanyang anak. Isa lang ang sigurado siya, hindi ito nagpapanggap lamang. Nakailang hit-hit buga sa hawak na stick ng sigarilyo si Elias nang tumunog ang kanyang cellphone. Si Rika ang tumatawag. Hello. Galit ang boses na wika nito sa kabilang linya. Elias, nasan ka? Don't tell me, kasama mo ang babaeng yan. Galit na wika nito. Nandito ako sa bahay. Ang impostor na babae na yon, nandyan din ba? Oo, kasama niya anak namin. Elias, huwag mo sabihing naniniwala ka sa kanya. Patay ng asawa mo. Paano kung nagsasabi siya ng totoo? Paano kung may nag-utos nga na patayin siya? Imposible. Pareho nating alam na may lalaki siya. Umamin pa nga si Carlo na magkikita talaga sila ng araw na yun bago siya maaksidente, di ba? Kaya sigurado akong impostor ang babae na yan. Hindi yun na nakikita ko, Rika. Alam ko kung paano alagaan ang asawa kong anak namin. At yun na nakikita ko ngayon. Elias, huwag kang magpapaniwala sa kanya. Paano kung pinapaikot lang niya tayong lahat? Sul-sul pa ni Rika. Bakit mukhang hindi ka pasaya na bumalik si Diana? Kaibigan mo siya, hindi ba? Dapat maging masaya ka para sa kanya. Nagdududa ng tanong ni Elias. Oo, kaibigan ko siya noon. Pero hindi na ngayon. Kaaway ng tingin niya sa akin dahil iniisip niya, inagaw kita sa kanya. Isa pa, paano pa kami magiging magkaibigan ngayong fiancé ko ng asawa niya? Palusot ni Rika. Then, let's end our relationship. Buhay pang asawa ko at hindi ko kayang tuluyang masira ang pamilya namin. Kalmadong sagot ni Elias. What? Naririnig mo ba sinasabi mo? Elias, hinayaan kitang iwan ako dito ngayon but it doesn't mean hahayaan kong agawin ka sa akin ng babaeng yan. Rika, asawa ko ni Diana. Higit kanino man siyang mas may karapatan sa akin. Paano ako? Paano tayo? Elias, come on. Kababalik lang ng babaeng yan tapos gusto mo na agad tapusin ang relasyon natin. Umiiyak na sumbat ni Rika. Baka nakakalimutan mo. Wala tayong relasyon. Magpapakasal lang tayo para sa anak ko. Para ikaw ang tumayong ina niya. Sa simula pa lang, alam kung gaano ko kamahal ang asawa ko. Nauubusan ng pasensya na sagot ni Elias. Walang hiya ka. Ginamit mo lang ako. Umiyak sa galit at sigaw ni Rika sa kabilang linya. Pareho nating ginusto nangyari, Rika. Malamig na sagot ni Elias bago ibinaba ang tawag. Sakto namang narinig ni Diana ang huli nitong sinabi kaya mahigpit niyang nakuyom ang kanyang kamay. Tama nga ang hinala niya. May kinalaman ng dalawang ito sa nangyari sa kanya. Kailangan niya ng ebidensya na magtuturo sa mga ito upang makamit niya ang hustisya na nararapat sa kanya. Aalis na sana si Diana sa kanyang kinatatayuan na makita siya ni Elias. Nandyan ka pala. Pwede ba tayo mag-usap? Kahit nagpupuyo sa galit ang kanyang kalooban, lumapit pa rin si Diana sa lalaki. Anong pag-uusapan natin? Pwede ko bang malaman kung paano ka nawala at kung ano ang nangyari sa'yo? Tanong ni Elias. Hindi agad sumagot si Diana. Batim niyang tinitigan ng kanyang asawa. Wala ka ba talagang kinalaman sa nangyari sa akin? Ano bang ibig mong sabihin, Diana? Wala. Never mind. Diana, please.
Gusto kong malaman ang lahat ng nangyari sa'yo. Bakit ka nawala at bakit ngayon ka lang bumalik? At sinong babaeng inilibing at pinagluksa ko? Ikaw lang makakasagot sa mga tanong mo, Elias. Makahulugan sagot ni Diana bago sinimulan ng ikwento kay Elias ang mga nangyari. Diana, iniisip mo ba na may kinalaman ako sa nangyari sa'yo? Bakit? Wala ba? Mababakas ang hinanakit sa boses na balik na tanong ni Diana sa lalaki. Diana, oo na, galit ako sa'yo noon. Dahil sa mga litrato na natanggap ko pero hindi ibig sabihin nun, magagawa kitang saktan. Yun sa office mo. Naabutan ko kay ni Rika na naghahalikan. Ano ibig sabihin nun? Diretsahang tanong ni Diana. Napalunok naman si Elias at saka sandaling nag-isip bago sumagot. Si Rika ang umalik sa akin. Hindi ko rin alam kung bakit yung ginawa. Nagulat ako pero pumalag din ako agad. Siyempre may asawa ako. Isa pa wala naman kami relasyon. Nagalit ako at humingi naman siya ng tawad. Sinabi niya na nabigla lang siya at hindi na yun mauulit. Paliwanag ni Elias. Hindi sumagot si Diana kaya muli nagsalita ang lalaki. Nung araw na nawala ka, hindi ko alam kung anong gagawin ko. Gulong-gulong ang isip ko na tawagan ako ng teacher ni Ellie at sinabing walang sumundo sa anak natin. Hanggang tumawag ang mga pulis. Sinabi na nakita nila sa sasakyan mo na nasusunog. Halos gumuho ang mundo ko na makita ko sa morgue ang katawan na nakuha sa sasakyan. Hindi na ito nakilala dahil sa sunog na tinamo nito pero dahil suot nito ang kwintas na ibinigay ko sa'yo. Paniniwala na lahat na ikaw nga ang babaeng yun. Ayoko pang maniwala nung una. Hindi ko matanggap na wala ka na. Pero nung lumutang si Carlo, inamin niya na magkikita daw sana kayo ng araw na yun pero hindi ka sumipot. Pakiramdam ko lalo akong nadurog. Hindi ko matanggap na pinagtaksilan mo ako. Ang masaklap, dahil sa gusto mo siya makasama ay napahama ka dahil sa galit ko kay Carlo. Binugbog ko siya. Naiiyak na kwento ni Elias. Dahil sa mga narinig, may kung anong emosyon ang bumalot sa puso ni Diana. Palaisipan sa kanya mga sinabi ng dating asawa. Hindi kaya pareho silang biktima? Hindi ko alam kung dapat ba akong maniwala sa'yo. Tanging usal niya. Diana, maniwala ka sa akin. Sana pag-isipan mo rin ang mga nangyari. Base sa kwento mo, isa lang ang ibig sabihin nito. May gustong sumira sa pamilya natin. Paano kung pakana mo lang din ang lahat ng ito? Walang gatol na sagot ni Diana. Bakit ko naman gagawin yan? Para maging legal ang pagsasama niyo ni Rika. Diana, hindi ko mahal si Rika at kahit kailan hindi ko ipagpapalit sa kanyang pamilya natin. Nagkataon lang na siya lagi nandyan para sa akin, para sa anak natin. Muling naging magulo ang isip ni Diana. Hindi niya alam kung dapat ba siyang maniwala kay Elias. Paano kung pinapaikot lang siya nito? Dahil sa mga isipin na yon, wala sa sariling hinilot ni Diana ang kanyang sentido. Kailangan niyang gumawa ng paraan para manatili sa bahay na iyon. Baka sakaling may makuha siyang ebidensya na magdidiin dito. Magpapahinga na ako. Maya-maya ay paalam ni Diana. Ihatid na kita. Pinahanda ako na magiging silid mo. Salamat. Nang marating nila ang isa sa mga guest room sa mansyon, muling nasaktan si Diana. Siya ng asawa ni Elias pero ayaw siya nitong makasama sa master's bedroom. Ang silid nilang mag-asawa. Kaya naman hindi niya maiwasang isipin na baka wala na doon ang kanyang mga gamit at baka mga gamit na ni Rika ang nandoon. Tila nabasa naman ni Elias ang kanyang iniisip. Alam kong hindi ka makakakilos na maayos kung kasama mo ko, kaya dito ka na lang muna matulog. Kung may kailangan ka, sabihin mo lang ako. Salamat. Malamig na tura ni Diana. Kinabukasan, nagising si Diana dahil sa maliliit na halik sa kanyang pisngi. Nang magmulat siya ng mata, bumungad sa kanya ang nakangiting mukha ni Ellie. Good morning, Mommy! Masiglang bati nito. Good morning, anak. Ang aga mo naman po gumising, ah. Sagot ni Diana habang kinukusot ang kanyang mga mata.
Mami, tanghali na po. Humahagik-hik na sagot ng paslit. Ha? Anong oras na ba? 9 o'clock na po. Dahil sa narinig, napabalikwas ng bangon si Diana. Bakit ngayon mo lang ako ginising? Nag-breakfast ka na ba? Sunod-sunod niyang tanong. Hindi pa, Mami. Hinihintay po kita. Gusto ko sabay tayo kumain. Okay, wait a minute. Mag-CR lang si Mommy. Sagot ni Diana bago mabilis na hinalikan sa pisngi ang anak. Okay, Ma'am. Take your time po. Pagkatapos gawin ang kanyang morning routine, lumabas na rin agad si Diana. Maya-maya pa ay sabay na silang bumaba ng anak. Here's your milk, baby boy. Masayang saad ni Diana bago inilapag sa mesa ang basong may lamang gatas. Thank you, Mommy. Nakangiting ginulo ni Diana ang buhok ng anak bago siya umupo sa tabi nito. Pagkatapos nilang pagsaluhan ng mga pagkain na inihain ng kasambahay, nagtungo naman sila sa hardin para maglaro. Mommy, stop! Tumatawang sigaw ni Ellie na makitang malapit na siyang abutan ng ina. Huminto naman si Diana at nang nakitang umupo si Ellie sa Carabao grass, nakangiti siya lumapit dito at binuhat ito para ilipat sa upuang kahoy na naroon. Ang bigat mo na pala. Kasi po big boy na ako. Huwag mo na po akong buhatin, Mami, baka mapagod ka. Okay lang, bubuhatin na kita hanggang sa upuan. Hindi na umangal si Ellie. Hindi rin mawawala sa labi nito ang malawak ng ngiti. Mommy, sobrang saya ko po na bumalik ka. Nang nakaupo na sila ay usal ni Ellie. Ako rin, anak. Alam mo bang araw-araw kita namimiss? Ako rin po, Mami. At saka po si Daddy, miss ka rin po niya. Palagi po siyang umiinom nang wala ka, pero lagi din po siyang pinupuntahan ni Ninang. Ganun ba? Hayaan mo. Dahil ngayong narito na ako, hindi na ako alis ulit. Hindi na tayo magkakahiwalay, anak. Sagot ni Diana at pilit sinupil ang selos na nararamdaman. Pagkatapos maglaro, ang mga halaman naman ang pinagdiskitahan ng mag-ina. Nilinis nila ang garden at diniligan ng mga tanim habang masaya pa rin sila naghaharutan. Nasa ganoon silang sitwasyon nang dumating si Elias. Napakunot na upa si Diana dahil maaga itong umuwi. Hay, mukhang saya nyo ah. Pwede ba ako sumali? Nakangiti nitong tanong. Sure, halika. Sagot naman ni Diana na agad nagpaskil ng ngiti sa labi. Kung kinakailangan maging malapit ulit siya sa kanyang asawa para malaman ng totoo, ay gagawin niya. Wala naman sinayang na sandali si Elias at agad lumapit sa kanyang mag-ina. Habang ginagawa ang pagdidilig ng mga halaman, hindi nawala sa mag-anak ang paghaharutan at paglalaro ng tubig kaya nang matapos sila, basang-basa sila ganun din ang buong garden. Mommy, Daddy, sana po lagi tayong ganito. Masaya at walang problema. Maya-maya ay wika ni Ellie. Hayaan mo, anak. Ngayong narito ng mami mo, ibabalik natin ang dating sigla ng mansyon. Masayang sagot ni Elias. Paano po si Ninang? Nagkatinginan sina Diana at Elias, pero si Diana ang unang nagbawi ng tingin. Dumaan ng mahabang sandali na walang nakuhang sagot si Ellie mula sa ama, kaya si Diana ang sumagot. Anak, hindi mo dapat iniisip ang mga ganyang bagay. Masyado ka pang bata at hindi ka dapat sumasali sa problema ng mga matatanda. Pangaral ni Diana sa anak. Sorry po, Mami. Nakayuko na sagot ang paslit. Okay lang, basta wag mo nang uulitin ha. Opo, promise. Nakangiting sagot ni Eddie. Napabuntong hininga naman si Elias bago lumuhod sa harap ng anak. Anak, alam ko, iisa lang ang gusto natin. Huwag kang mag-alala, aayusin ko lahat. Sana lang, hindi pa huli si Daddy. Sana, kaya niyo pa akong tanggapin ng mami mo. Wika ni Elias bago tumingin kay Diana. Hindi naman malaman ni Diana kung ano ang nararamdaman niya ng mga sandaling iyon. Matuling lumipas ang 1 linggo. Nagpaalam si Diana na aalis muna. Gusto niyang makausap si Mrs. Evangelista.
Nahihiya siya dito dahil simula nang pumunta siya sa engagement party ni Elias, ay hindi na siya nakabalik pa. Mami, babalik ka po ba agad? May lungkot sa tinig na tanong ni Ellie. Oo naman anak. Pwede po ba akong sumama? Anak, hindi pwede. Sandali lang naman doon si Mami, babalik ako agad promise. Paninigurado ni Diana. Nag-aalala po ako. Paano kapag hindi ka na naman bumalik? Paano kapag may nanakit ulit sa'yo? Mami, ayoko na pong mangyari ulit yun. Umiiyak na sagot ni Ellie. Naaawang niyakap ni Diana ang anak. Naiintindihan niya ang nararamdaman nito at alam niyang hindi rin madali dito ang mga nangyari. Walang masamang mangyayari kay Mami. Promise, mag-iingat ako. Okay po. Basta babalik ka po agad ah. Hindi sumagot si Diana. Mahigpit niyang niyakap ang kanyang anak. Saan ka pupunta? Palabas na sa main door ng mansyon si Diana nang marinig niya ang malamig na boses ni Elias. Otomatiko siyang humarap dito at hindi nga siya nagkamali dahil naroon nga ang lalaki. Hindi ka pumasok? Balik tanong ni Diana. Ikaw ang tinatanong ko, saan ka pupunta? Tiimbagang nasagot ni Elias. Uuwi muna ako sa amin, may kailangan akong ayusin. Sasamahan na kita. Hindi na kailangan, kaya ko na to. Sagot ni Diana. Diana, hindi ka alis ang ikaw lang. Paano kung may mangyaring masama sa'yo? Hindi ko kakayanin kung mawawala ka ulit. Sagot ni Elias. Sige, kung yan ang gusto mo. Wika ni Diana bago tumalikod. Kung totoo man ang pagmamalasakit sa kanya ni Elias, kailangan pa rin niya mag-ingat. Mahirap nang mahulog sa patibong nito. Nang makakuha ng pagkakataon, tinawagan ni Diana ang tauhan ni Mrs. Evangelista na nagbabantay sa kanya mula sa malayo. Ipinaalam niya dito na uuwi siya kasama si Elias. Mabuti nang may alam ang mga ito para kung sakaling malagay siya sa panganib, ay may tutulong agad sa kanya. Let's go. Saad ni Elias, bago pinagbukas ng pinto ng kotse si Diana at inalalayan sumakay. Thank you. Sinong pupuntahan mo? Habang nagmamaneho ay usisa ni Elias. Si Mrs. Evangelista. Ang taong tumulong sa akin nun. Pwede ko ba siya makilala? Gusto kong magpasalamat sa kanya sa kabutiang ginawa niya sa'yo. Sige. Pagdating sa tapat na magarang bahay ng Donya, agad silang pinagbuksan ng gate ang gwardya. Tahimik namang pumasok ang dalawa sa sala. Diana, pabuti naman umuwi ka na. Nag-alala na ako sa'yo na sobra. Bulalas ng ginang. Magandang araw po tita. Huwag kayong mag-alala, ayos lang ako. Masaya akong kasama ang aking anak. Ganun ba? Mabuti naman. At teka, sino nga pala itong kasama mo? Siya po si Elias. Ang dati kong asawa. Seryosong sagot ni Diana. Tumikhim naman si Elias bago inilahad ang kanyang kamay sa ginang. Magandang araw po. Ako po si Elias, ang asawa ni Diana. Pakilala niya. Magandang araw din. Maupo kayo, magpapahanda ako ng pagkain. Hindi na po kailangan. Aalis din naman kami agad. Sumaglit lang ako dito para ipaalam sa iyo na ayos lang ako at hindi mo na ako kailangang alalahanin pa. Ganon ba? O siya sige. Mag-ingat ka palagi ha. Kung may kailangan ka, huwag kang mahihiya magsabi sa akin. Bilin pa ng matanda. Maraming salamat tita. Sagot ni Diana bago yumakap dito. Saan tayo pupunta? Tanong ni Diana na makitang hindi andaan pabalik sa mansyon ang tinatahak nila. Nagsimula na rin siyang kutuban ng hindi maganda. May gusto lang akong ipaalala sa'yo. Seryosong sagot ni Elias. Hindi sumagot si Diana. Kahit paano ay nabawasan ng kaba na nararamdaman niya nang huminto sila sa tapat ng pamilyar na simbahan kung saan sila ikinasal maraming taon na nakalipas. Anong ginagawa natin dito? Walang gana niyang tanong. Pwede ba tayong pumasok sa loob? Sige, pero sandali lang tayo dito ha.
Ipinagbukas ni Elias ng pinto ang babae at saka inalalayan papasok sa simbahan. Tingnan mo, ang ganda pa rin dito. Parang walang nagbago. Masayang wika ni Elias habang iginagalang mata sa paligid. Marahan naman tumango si Diana. Bumalik sa kanyang isip kung gaano sila kasaya nang ikasal sila. Samantalang tayo, ang laki ng pinagbago natin. Ang daming pagsubok na dumating sa buhay natin mag-asawa. At hanggang ngayon, kahit kasama na kita, pakiramdam ko ang layo mo pa rin sa akin. Parang hindi na ikaw ang babaeng minahal ko. Humugot ng hangin sa dibdib si Diana bago sumagot. Hindi naman mangyayari ang lahat ng ito kung hindi ka nagtaksil sa akin. At hanggang ngayon, wala pa ring linaw kung sino talaga nagtangka sa buhay ko. Pagsisinungaling ni Diana, kahit ang totoo, ay alam niyang kanyang asawa ito. Hindi niya malilimutan ang sinabi ng mga kidnapper niya. Pero iyon nga lang, wala naman siyang hawak na ebidensya. Diana, kahit kailan, hindi kita pinagtaksilan. Ipaniliwanag ko na sa iyo kung ano ang totoong nangyari sa amin ni Rika. Mabigat ang paghinga na paliwanag ni Elias. Hindi ko alam kung anong paniniwalaan ko. Madali namang magpatawad eh. Kung humihingi lang sana ng tawad ang mga taong nagkakasala. Huwag kang mag-alala. Dahil simula ngayon, kakampi muna ako. Haharapin natin kung sinong gumawa sa atin ito. Pagbabayarin natin sila. Dahil sa sinabi ni Elias, hindi napigilan ni Diana ang umiyak. Hindi dahil sa pagmamahal na ipinapahiwatig ng kanyang asawa, kundi dahil sa frustration na nararamdaman niya. Pwede naman itong aminin lahat ng pagkakamali nito, pero mas pinili nitong magsinungaling at magpanggap na mahal pa rin siya, kahit ang totoo ay meron na itong nobya. Diana, umiiyak ka ba? Hindi, ayos lang ako. Mabuti siguro, umuwi na tayo. Sige. Pagsang-ayon naman ni Elias. Pagdating sa mansyon, agad silang sinalubong ng kasambahay. Sir, si Ma'am Rika po. Nauutal na wika nito. Hindi na hinintay pa ni Diana at Elias matapos sa sasabihin ng kasambahay. Nagmamadali na silang tumakbo papasok sa loob ng bahay. Bad ka po, Ninang! Umiiyak na sigaw ni Ellie. Humahangos naman na dinaluhan ni Diana ang anak. Ellie, anak, ano nangyari? Mami, si Ninang po. Sabi niya palalayasin niya raw po ikaw dito sa bahay. Tapos sila ni Daddy magsasama. Iiwan niya raw po ulit ako. Sagot ni Ellie at lalo pang humagulhol ng iyak. Anak, hindi totoo yan. Kahit anong mangyari, hindi kita iiwan. Rika! Tawag ni Elias sa babae. Nagtatagis sa mga bagang nito at madilim ang anyong habang nakatingin sa kerida nito. Bakit? Sinasabi ko lang naman ang totoo sa anak mo para hindi na siya umasa na may happy ever after pa kayo. Sagot ni Rika at tila walang pakialam sa nararamdaman ng musmos. Walang hiya ka talaga. Pati anak ko dinamay mo. Galit na sabi ni Diana. Bago tangkan susugurin ng babae pero mabilis siyang niyakap ni Elias. Bakit ka pa kasi bumalik? Okay na kami. Okay na lahat. Kasal na lang ang kulang. Bakit bumalik ka pa? Patay ka na! Umiiyak sa galit na sigaw ni Rika. Hindi ako patay, Rika. Pero tama ka. Patay na ako. Iyon ang alam ng mga taong nagpapatay sa akin. Kitang-kita ni Diana nang dumaan ng takot sa mata ni Rika, bahagya pa itong napaatras. Rika, umalis ka na. Nagpipigil naman ng galit na utos ni Elias. Hindi ako alis dito hanggat hindi kita kasama. Galit din na sagot ni Rika. Wala sanang balak si Elias sakyan ng kagustuhan ng babae, pero nang makita niyang determinado itong manggulo, sumama na siya. Aalis muna ako. Babalik din ako agad. Paalam ni Elias sa mag-ina. Hindi mo kailangang magpaalam sa amin. Hindi mo na ako asawa. Diana. Anak, halika na. Magpahinga ka na muna.
Daddy, mag-ingat ka po. Balik ka po agad. Baling naman ni Ellie sa ama bago sumama sa kanyang ina. Nang tulog na ang kanyang anak, hindi maiwasan ni Diana ang mapaisip. Naguguluhan siya sa kanilang sitwasyon. Kanina, naramdaman niyang totoo ang mga ipinakita sa kanya ni Elias. Pero natatakot siya magtiwala dito. Maya-maya ay tumayo si Diana. Nagtungo siya sa library ni Elias. Nagbabaka sakali siyang may makuhang ebidensya. Pagdating doon, agad niyang siniyasat ang lugar. Inisa-isa niya mga drawer doon pero wala siya nakita. Maliban sa isang brown envelope na naglalaman ng mga impormasyon tungkol sa kanya at mga transaksyon na nagpapatunay na hinahanap nga siya ni Elias. Nasapo ni Diana ang kanyang noo. Kung ganon, hindi nga si Elias ang mastermind sa pagdukot sa kanya. Sino ang nasa likod nito at bakit si Elias ang itinuturo ng mga kidnapper? Lalo lang naguluhan si Diana hanggang tuluyan na siya nahulog sa pag-iisip. Napapidlak pa siya nang marinig ang boses ni Elias. Anong ginagawa mo dito? Malamig ang boses na tanong nito. Wala. Nauutal naman ang sagot ni Diana habang pilit na ikinukubli sa kanyang likuran ang hawak na envelope. Hindi mo kailangang magsinungaling. Alam kong iniimbestigahan mo ko. Diana, ako na nagsasabi sa'yo. Wala akong kinalaman sa nangyari. Hindi kita kayang saktan. Mahal na mahal kita. Kung alam mo lang halos mabaliw ako nang mawala ka. Sambit ni Elias. Bawat kataga na binibigkas nito ay parang mainit na bagay na humahaplos sa puso ni Diana. Hanggang hindi na niya namalayang umiiyak na pala siya. Naramdaman na lang niyang nakakulong na siya sa mga bisig ni Elias. Hindi kita kayang saktan, Diana. Mahal na mahal kita. Buong pagsuyo na saad ni Elias. Pero bakit ang bilis mo akong pinagpalit? Masama ang loob na tanong ni Diana. Dahil akala ko, ang pagpapakasal kay Rika ang solusyon para bumalik sa dating siglang anak natin. Para sana may tumayong ina sa kanya. Pero nagkamali ako. Dahil ang desisyon kong yun ang nagtulak sa anak natin para lumayo ang loob sa akin. Paliwanag ni Elias. I'm sorry kung pinagdududahan at pinagbintangan kita na ikaw ang nagpadukot sa akin. Sorry din. Dahil hindi agad ako naniwala na ikaw nga si Diana. Paumanhin din ni Elias. Ibig sabihin, ngayon ay naniniwala ka na. Ako nga to. Oo. Ipinahukay ko ang libingan mo. Nagsagawa din ako ng DNA test ni Elliot na laman ko nagsasabi ka nga ng totoo. Kaya pala nung una pa lang, naramdaman ko na agad ang pamilyar na tibok ng puso ko pero dinaliwala ko. Dalang alam ko, katawan mong inilibing namin. Hindi pala. Hindi sumagot si Diana. Sa halip, mahigpit niyang niyakap ang asawa. Hindi niya alam kung paano makakabawi dito. Pinagsisisihan din niya na hindi niya ito kinompronta noong naabutan niyang kasama nito si Rika. Diana, mangako ka. Hindi mo na ako iiwan ulit. Pagsisumamo ni Elias. Pangako, simula ngayon, mas uunahin kong unawain at magtiwala sa iyo. Ako rin. Pakikinggan ko muna ang paliwanag mo bago ako maniwala sa ibang tao. Pangako, hahanapin ko si Carlo at pagbabayarin ko siya sa kanya mga kasinungalingan. Sigurado din ako may kinalaman siya sa mga nangyari sa atin. Mabuti pa nga siguro. Siya lang makakasagot sa ating katanungan. Sang-ayon ni Diana. Bago tumingala para magtama ang mga mata nila ni Elias. Paano si Rika? Nag-aalalang tanong ni Diana. Nung gabing bumalik ka, tinapos ko ng ugnayan naming dalawa. Gulat na nakatingin lang si Diana sa lalaki. Hindi siya makapaniwala sa sinabi nito. Totoo ba yan? Sagot ni Elias. Bago buong pagmamahal na hinalikan si Diana. Hindi naman pumalag ang babae dahil muling nilusob ng pananabik ang kanyang dibdib. Nang araw na yon,
Tuluyan ang nagkapatawaran sila Diana at Elias. Masayang-masaya naman ang kanilang anak nang malaman ang magandang balita. Dumaan ang mga araw, naging magaan at masaya ang kanilang pamumuhay. Sinulit nila ang bawat araw na magkakasama sila. Hindi na rin sila muling ginulo ni Rika, hanggang nagpaalam ito kay Elias na aalis na raw ito ng bansa at lalayo na sa kanila. Kaya naman tuluyan ang naging panatag sina Diana at Elias. Isang araw, inaya ni Elias lumabas sa mag-ina. Pumunta sila sa pinakasikat na mall sa lungsod at nag-shopping. Kumain din sila sa paborito nilang restaurant. Talagang sinulit nila ang araw na yon dahil sa susunod na mga araw ay magiging abala na ulit si Elias sa kumpanya. Habang si Ellie naman ay magbabalik na rin sa eskwela dahil tapos na ang summer vacation. Nang makaramdam ng pagod ay nagaya na si Ellie na umuwi. Agad namang pinaunlakan ng mag-asawa ang kanilang anak dahil kanina pa sila sa labas. Pagdating nila sa parking area kung nasa ng kanilang sasakyan, hindi pa man nakakalapit sa kanilang family driver, isang humaharurot na van ang tinutumbok ang kinaroroonan nilang mag-anak. Mabuti na lang at mabilis na iniwas ni Elias ng kanyang mag-ina, kaya nagkalat sa sahig ang kanilang mga pinamili. Agad naman silang sinaklolohan ng mga naka-civilian bodyguard na bagong hired ni Elias. Pinapasok sila ng mga ito sa gusali habang ang ilan sa mga ito ay sumunod sa sasakyan na muntik ng sumagasa sa kanila. Agad namang nahuli ng mga ito ang dalawang lalaki na sakay ng van. "Saan ka pupunta?" Nag-aalalang tanong ni Diana na magpaalam si Elias na aalis. "Sa presinto. Nahuli ng mga taong gustong sumagasa sa atin." "Ha? Paano?" Nalilito naman na tanong ni Diana. "Sa tulong ng mga tauhan ko. Dito muna kayo. Hintayin niyo si Manong Bert. Siya mag-aatid sa inyo sa bahay." "Elias, hindi. Sasamahan ka namin." "Diana, huwag na matigas ang ulo. Delikado." "Pero Elias, paano kung ang taong nagtangka sa buhay natin ngayon ay ang mga taong kumidnap sa akin noon? Makilala ko sila kung makikita ko mga mukha nila. Please, pumayag ka na. Gusto kong magkaroon ng katarungan ng ginawa nila sa akin." Umiiyak sa galit na pakiusap ni Diana. Nang naisip na tama ang kanyang asawa, agad na sumang-ayon si Elias sa kagustuhan nito. Hindi nagtagal ay sakay na sila ng kotse ni Elias. Nasa likuran naman nila ang sasakyan ng mga tauhan nito. Pagdating sa presinto, agad silang dinala kung nasaan ang mga suspect. Biglang nanigas si Diana kasabay ng pag-agos ng kanyang masakit na alaala nang makita ang dalawang lalaking pamilyar sa kanya. "Diana, ayos ka lang ba?" Nag-aalalang tanong ni Elias. "Elias, sila ang dumukot sa akin. Sila ang nagtangka sa buhay ko. Gusto rin nila akong gasain." Garalgal at takot na sagot ni Diana. "Sigurado ka bang sila ang dumukot sa'yo?" Nagtatagis ang mga bagang na tanong ni Elias. Nang tumango si Diana, walang pagdadalawang isip na nilapitan ni Elias ang dalawang lalaki at salitang sinuntok ng paulit-ulit. Maging ang mga pulis sa presinto ay walang nagawa. "Boss, tama na. Magsasalita na kami." Hinihingal na saad ng isa sa mga suspect. "Sabihin niyo sa amin kung sino nag-utos sa inyo na gawin to." Galit na sigaw ni Elias. "Si Ma'am Rica at Boss Carlo. Sila nag-utos na kidnapin ang asawa niyo at patayin. Sinabi rin ni Ma'am Rica na pwede namin gawin sa asawa niyo ano mang gusto namin. Basta, pahirapan namin siya." Wika ng isang suspect habang ang kasama nito ay nanatiling nakayuko. "At sino naman na nag-utos sa inyo para sagasaan kami?" Nanggigigil na tanong ni Elias. Si Ma'am Rica po." Nang marinig ang pag-amin ng suspect, lalo pa nagalit si Elias at muling binugbog ang dalawa. Bago naman niya tuluyang mapuruan ang mga ito, inawat na siya ng mga pulis at ipinasok sa selda ang dalawa. "Elias!" Umiiyak na tawag ni Diana sa lalaki. "Ang tanga ko, Diana. Ang tanga-tanga ko."
dahil hinayaan kong paikutin ako ni Rika at Carlo. Nang gagalaiti sa galit at sigaw ni Elias habang sinusuntok ang pader. Tama na, wala kang kasalanan. Hindi naman natin alam na ganun palang gagawin nila eh. Mapapatay ko talagang dalawang yan kapag nakita ko sila. Habang naglilitawan ng litid sa kanyang leeg at braso. Elias, huwag mong bahira na mga kamay mo na marubin nilang dugo. Sagot ni Diana habang pilit pinapakalma ang asawa. Paano nagawa ni Rika sa atin ang lahat ng ito? Itinuring natin siyang kaibigan. Lalo ka na. Halos lahat ng meron ka, ibinigay mo siya. Masama ang loob na sabi ni Elias. Noon pa man, alam kong may gusto na siya sa iyo. At alam ko rin, naiinggit siya sa akin. Kaya nga sinishare ko sa kanya mga bagay na meron ako para hindi na siya maiinggit pero mas malala pa palang kaya niyang gawin. Hindi ko kayang tanggapin na lahat ng ito, Diana. Lalo na si Carlo, pagbabayarin ko siya. Ang lakas ng loob niyang humarap sa akin at sabing may relasyon kayo. Yun pala, kasabwat siya sa lahat ng ito. Himutok ni Elias. Sigurado ako, may kinalaman din ang lalaking yun sa mga litrato mo na natanggap ko. Dagdag pa ni Elias. Hindi sumagot si Diana dahil pareho lang naman sila ng iniisip ni Elias. Matapos pakantahin ng dalawang suspect at masigurong hindi na makakalaya mga ito, umuwi na sa mansyon na mag-anak. Nagbigay ng malaking pabuya si Elias sa kung sino man ang makakapagturo sa dalawang mastermind sa pagtatangkas sa kanilang buhay. Nalaman din nila na hindi pala totoong umalis ng bansa si Rika dahil ang totoo ay narito lang ito at nagmamanman sa kanila. Bakit gising ka pa? Tanong ni Elias nang maabutan si Diana sa silid ng kanilang anak. Hindi ako makatulog. Paano kung nasa malapit lang si Rika? Baka kung anong gawin niya sa atin at sa ating anak. Matulog ka na. Huwag mo nang isipin yon. Dahil sinisigurado ko sa'yo, hindi yan mangyayari. Nagdagdag ako ng mga tauhan para magbantay sa loob at labas ng mansyon. Pero, paano kung mangyari? Hindi natin alam kung hanggang saan ang kaya nilang gawin. Nakaya nga nila akong dukutin at pahirapan nun. Paano pa ngayong alam nilang nanganganib na sila dahil sa atin? Diana, hindi ko hayaang makalapit sila sa inyo. Dadaan muna sila sa aking bangkay bago nila kayo masaktan. Salamat. O siya, sige na. Magpahinga ka na. Dito na ako matutulog. Sagot ni Diana bago humiga sa tabi ng kanyang anak. Dito na rin ako matutulog. Sasamahan ko na kayo. Sagot naman ni Elias. Nang gabing yon ay magkasamang natulog sa isang kama ang mag-anak. Nasa gitna nila si Ellie. Kinabukasan, nagising si Diana na may mabigat na bagay na nakadantay sa kanyang katawan. Kahit inaantok pa ay nagmulat na siya ng mga mata at tumambad sa kanya ang guwapong mukha ng kanyang asawa na ngayon ay nakayakap sa kanya. Sinikap niyang huwag gumalaw para hindi ito magising. Tahimik niyang pinagmasdan ang kaperpekto nitong mukha na unti-unti nang sinisibulan ng bigote. Gayunpaman, ay napakagwapo pa rin itong tignan dahil maamo at payapa ang anyo nito na hindi kababakasan ng katiting na problema. Napapitlag si Diana nang tumunog ang cellphone ni Elias na naging sanhi ng pagbalikwas nito. Nagmamadali itong tumayo at kinuha ang kanyang cellphone saka sinagot ang tawag. Talaga, mabuti naman kung gano'n. Sige, pupunta na kami dyan. Tanging narinig ni Diana sa sinabi ni Elias. Sinong tumawag? Ano sabi? Magkakasunod niyang tanong. Si Rika at Carlo, nahuli na. Talaga? Mabuti naman kung gano'n. Tila nabunutan ng tinik sa dibdib na bulala si Diana. Pagkatapos mag-almusal, sumugod na sila sa presinto ang mag-asawa. Iniwan nila si Ellie sa mansyon kasama ng mga bantay. Walang hiya ka! Pakawalan niyo ako dito! Galit na sigaw na Rika na makita nito si Diana. Hindi ka na makakalabas dyan, Rika. Diyan ka na mabubulok.
Galit ding sagot ni Diana. Makakalabas ako dito. At kapag nakalabas ako, sisiguraduhin kong mawawala ka na sa landas ko. Let's see. Paghahamon ni Diana. Wala kang kwenta, Diana. Wala kang kwentang kaibigan. Mas wala kang kwenta. Tinulungan kita. Lahat ng meron ako ibinigay ko sa'yo pero hindi ka pa nakontento. Ipinadukot mo pa ako. Pero sorry ka na lang. Dahil kung paano mo ako ipinagkanulo, ganon ka rin ipinagkanulo ng mga taong binayaran mo para gawan ako ng masama. Walang hiya ka, Diana. Mang-aagaw ka talaga. Wala akong inagaw sa'yo, Rika. Si Elias. Ako ang una niyang nakilala, dapat sa akin siya pero inakit mo siya. Hindi ko siya inagaw sa'yo dahil kahit na kailan, hindi siya naging sa'yo. Sa akin na dapat siya kung hindi ka bumalik. Kahit kailan, hindi siya naging sa'yo at never siya magiging sa'yo dahil akin lang ang asawa ko. Bakit ka pa bumalik? Masaya na kami nung wala ka. Umiiyak na parang baliw na sabi ni Rika. Ikaw lang masaya, Rika. Ang malas mo lang dahil niloko ka ng mga tauhan mo. Hindi nila sinabi sa'yo nakatakas ako. Pangasar pa ni Diana bago tumalikod kay Rika. Diana, bumalik ka dito! Hindi pa tayo tapos! Galit na sigaw ni Rika. Pero hindi na ito pinansin pa ni Diana. Diana, I'm sorry. Aaminin ko, mali na. Nagpagamit ako kay Rika pero iyon lang parang para mabayaran ko lahat ng utang ko sa kanya. Umiiyak na sabi ni Carlo. Kitang-kita sa mga mata nito ang labis sa pagsisisi. Tinuring kitang kaibigan. Naging mabuti ako sa inyong dalawa. Pero anong ginawa niyo? Trinaydor niyo ako. Mabigat ang boses at luhaan ng mga matang sagot ni Diana. Patawad, Diana. Ayokong makulong. Please, patawarin mo ko. Naglulumuhod na pakiusap ni Carlo. Paano ko papatawarin ang taong gustong sumira sa buhay at sa pamilya ko? Puno ng puot na sagot ni Diana. Diana, patawad. Hindi kita kayang patawarin. Pati asawa ko, pinaikot mo. Nakuha mo pang gumawa ng maling kwento. Pwes ngayon, magsama kayo ni Rika. Pareho kayong mabubulok sa kulungan. Pagkatapos sabihin ng mga katagang yon, nanlalambot na inalalayan ni Elias si Diana palabas ng presinto. Narinig pa niya ang ilang beses na pagtawag ni Carlos sa kanyang pangalan habang umiiyak. Pero hindi na niya ito nilingon pa. Tama ng panahong naging mabuti siya sa mga ito. Kabutihan na sinuklian ng mga ito ng pait at dusa. Lumipas ang mga buwan at tuluyang nahatulang guilty si Rika at Carlo at iba pang kasama ng mga ito. Hindi naman iyon matanggap ni Rika kaya tinakasan ito ng bait at nalipat sa pasilidad para sa mga may problema sa pag-iisip. Tuluyan ang nawala ang balakid at panganib sa buhay na mag-anak. Isang umaga, masayang gumising ang pamilya ni Elias. Good morning, Daddy! Good morning, Mommy! Masiglang bati ni Ellie sa kanyang mga magulang. Good morning to, anak! Sagot naman ng mag-asawa. Mommy, umupo na po kayo ni Daddy tapos na po kaming magluto. Paanyaya ni Ellie saka itinuro ang kasambahay na kasama nito sa kusina. Mukhang good mood ang kuya namin ngayon ah. Sagot naman ni Elias. Siyempre po, simula ngayon, tutulungan ko po ikaw sa pag-aalaga kay Mami at sa twins natin. Saad naman ni Ellie bago marahang hinaplos sa malaking tiyan ng kanyang ina. Salamat, anak. Oh, tama na yan. Baka mag-iyakan pa kayo. Halina, kumain na tayo. Agad namang tumalima mag-ama at saka kumuha ng pagkain. Nasa kalagitnaan sila ng pagkain na magsalita ulit si Ellie. Mom, Dad, pwede po ba nating bisitahin si Ninang? Parehong nabigla si Elias at Diana sa sinabi ng paslit. Bakit naman, anak? Naisip ko po kasi na hindi naman po dating ganun si Ninang sa atin. Siguro po masyado lang niya minahal si Daddy kaya nakagawa siya ng hindi maganda. Pero anak, delikado. Alam mo naman ang sitwasyon ng ninang mo, di ba?
Pero Dad, hindi po ba mas maganda kung mapatawad natin siya? Isa pa, wala naman pong ibang bibisita at mag-aalaga sa kanya dahil wala na po siyang pamilya. Katwiran ni Ellie. Muling nagkatinginan ng mag-asawa. Tama naman si Ellie. Wala ng pamilya si Rika, kaya nga parang kapatid ang turing dito ni Diana. Sige anak, kumain ka na. Bibisita tayo ngayon sa ninang mo. Pinal na sagot ni Diana. Thank you, Mommy. You're welcome. Kahit anong hilingin mo, basta kaya namin ibigay ng daddy mo, ibibigay namin. Tulad ng napag-usapan ng araw ding iyon, ay bumisita sila sa mental facility kung saan naroon si Rika. Kumusta na siya? Tanong ni Diana sa nurse na nag-aalaga dito. Medyo maayos na po siya. Hindi na po siya bayolente at hindi na rin po laging tulala. Madalas po siyang tumulong sa mga gawain dito tulad ng pagwawalis. Sagot ng nurse. Mabuti naman kung ganun. Pwede ba namin siyang lapitan? Sige po ma'am. Madalas nga rin po niya kayong hinahanap eh. Tumango si Diana bago lumapit kay Rika na ngayon ay nakaupo sa lilim ng punong kahoy. Rika, kumusta ka na? Naiiyak na tanong ni Diana. Sa kabila ng hindi magandang ginawa ni Rika sa kanya at sa kanyang pamilya, hindi pa rin nawala ang pagmamahal niya dito bilang kaibigan. Diana? Parang batang usal ni Rika bago pumalahaw ng iyak. Niyakap naman ito ni Diana. I'm sorry, hindi ko sinasadya. Napatawad na kita. Matagal na. Kaya nga narito kami ngayon eh. Ninang? Ellie? Ang laki mo na. Namiss po kita. Miss na miss ko na rin kayo. Akala ko hindi niyo na ako dadalawin dito. Gabi-gabi ako umiiyak. Pinagsisihan ko mga ginawa ko sa inyo. Huwag ka nang umiyak, Ninang. Napatawad ka na po namin. Salamat. Sagot ni Rika bago niyakap si Ellie. Sandali pa silang namalagi doon at nakipagkwentuhan kay Rika. Habang pauwi, hindi matatawaran ang saya ng mag-anak. Iba talaga sa pakiramdam kapag nahanap mo ang pagpapatawad sa iyong puso para sa mga taong nakagawa ng hindi maganda sa iyo at sa pamilya mo. Dumaan pa mga araw hanggang sumapit ang anniversary ni Diana at Elias. Bandang hapon ang ginising ni Ellie ang ina at dinala sa pool area. Ano ba kasing meron anak? Sumama ka na lang sa akin, Mom. Malalaman mo rin mamaya. Ay nako. Kayo talaga ng daddy mo, oo. Pagdating sa pool area, hindi maiwasan ni Diana ang mapangiti habang pinagmamasdan ang nagkalat na petal sa sahig. Maya-maya pa'y narinig niya ang pamilyar na awitin na madalas kantahin ni Elias. Lalong lumaki ang kanyang ngiti na makita ang asawa. Lumapit ito sa kanya at kinuha ang kanyang kamay at saka isinayaw. Ikaw talaga. Ang tanda na natin para sa mga ganito. Honey, kalabaw lang po ang tumatanda. Tumatawang sagot ni Elias. Nakatikim naman ito ng pinong kurot mula sa asawa. Puro ka talaga kalokohan. Dinamay mo pang anak natin. Siya nga nakaisip nito eh. Sabi ko nga wag na kasi baka ngayon pa lumabas si baby. Asos, kunwari ka pa. Ingos si Diana. Pagkatapos nilang sumayaw, kasama ang mga tauhan sa mansyon, masaya nilang pinagsaluhan ng mga pagkaing nakahain. Happy anniversary, Han. Happy anniversary din. I love you. I love you too. Sagot ni Elias bago kinintala ng halik sa labi si Diana. Maya-maya pa biglang napahawak si Diana sa braso ng asawa, kasabay ng pagtigas ng kanyang tiyan. Honey, what's wrong? Nag-aalalang tanong ni Elias. Manganganak na yata ako, honey. Namimilipit na sagot ni Diana. Pinuhat agad ni Elias si Diana bago humarap sa kanilang mga kasama. Manganganak ng asawa ko! Sigaw niya dahilan para magpulasan ng mga kasambahay
at sumaklolo sa kanilang iba naman ay pumasok sa loob para kunin ang mga gamit na dadalhin sa ospital. Sa ospital naman ay hindi mapalagay si Elias. Kanina pa siyang kinakabahan. Dad, kalma lang. Makakaraos din si Mom. Sana nga anak. Hindi ko maiwasang hindi mag-alala sa kanya eh. Alam mo na, kambal ang baby natin. Nung ikaw nga, solo ka lang pero halos himatay na ako sa nerbiyos. Napailing na lang si Ellie sa sinabi ng kanyang ama. Kinakabahan din siya pero pinili niya maging kalmado at magdasal. Maya-maya pa'y lumabas na ang doktor at sinabing pwede na nilang makita ang mag-iina. Naguunahan pa sa pagpasok sa silid ang mag-ama, kaya nagsisiksikan sila. Ano ba kayong dalawa? Hindi kayo magdahan-dahan dyan. Sermon ni Diana nang marinig ang malakas na kalabog sa pinto at nang tumingin naman siya doon, ay nakita niya nakasubsob sa sahig ang mag-ama. Si Ellie kasi. Si Daddy kasi. Turuan pa ang dalawa sabay tawa. Mami, asa na po sila baby? Excited na tanong ni Ellie na makalapit sa ina. Itinuro naman ni Diana ang dalawang sanggol na ngayon ay natutulog sa kanyang tabi. Honey, kumusta pakiramdam mo? Maayos naman. Medyo nanghihina pa ako. May gusto ko bang kainin? Gusto ko ng gatas. Hindi naman ako nagugutom. Agad namang kumuha si Elias ng gatas habang si Ellie ay aliw na aliw sa kanyang mga kapatid. Ang saya nilang pagmasdan, no? Parang gusto ko tuloy magsisi na. Hindi natin agad binigyan ng kapatid si Ellie. Sira ka talaga. Ayos nga lang sa anak natin eh. At saka, hindi naman natin kasalanan na ngayon lang ulit tayo binihiyaan. Sabagay. Salamat, honey. Matamis naman ang umiti si Diana. Masaya akong magkaroon ng malaking pamilya. Kaya pa ba? Pwede pa ba tayong humabol ng isa pang kambal? Ito, gusto mo? Tanong ni Diana bago kinuyom ang kamao at saka itinapat sa mukha ng asawa. Ito naman, joke lang yon. I love you, honey. I love you too. Mula noon ay mas naging maayos pa ang takbo ng pagsasama ni na Elias at Diana. Si Ellie naman ay mas pinagbuti pa ang kanyang pag-aaral, hindi rin siya nawawala ng oras para makipaglaro sa kanyang mga kapatid. Habang si Rika ay patuloy pa ring nagpapagaling. Minsan, kung sino pang taong pinagkakatiwalaan natin, sila ang sisira sa atin. Pero kahit gaano mang kabigat ang kasalanan na nagawa nila, dapat laging bukas ang ating puso para sa pagpapatawad. Dahil ang pagpapatawad ay hindi lang para sa taong nagkakasala sa atin, kundi lalo't higit sa ating mga sarili. Mas magaan at magiging masaya ang ating araw-araw na pamumuhay kung wala tayong nararamdamang galit sa ating dibdib. At dito na po nagtatapos ang ating kwentong pag-ibig. Maraming salamat po sa pakikinig.